Happy to share you today another recipe, ampalaya atsara or atsarang ampalaya. Welcome sa aking munting bahay kubo dito sa France na kung saan may mga Pinas at Asian vegetables ako natanim. Kagaya na lang nitong ampalaya. At today ay pwede nang i-harvest at may mga na-harvest na talaga akong ampalaya. Kaya magluluto tayo ng iba't ibang recipe. But first ay gusto kong i-try yung ampalaya na atsara or atsarang ampalaya or tawag din natin na ampalaya salad. Sa mga mahilig dyan sa atsara ay try nyo itong ampalaya atsara. But before that, narito ang ating mga ingredient. First ay kukuha tayo ng 2 medium or 1 large na ampalaya. Nakaslice yan. Pagkatapos ay sa ating bowl, ilalagay na natin yung nakaslice na ampalaya and then mag-a-add tayo ng 2 tablespoons na asin. Ang asin kasi talagang the best na pampawala ng pait ng ating ampalaya. Of course, yung sa mga mahilig talaga sa ampalaya na gustong-gusto yung pait, pwede na hindi maglagay ng asin. Pero para sa akin, sa recipe na ito, ay maglalagay ako ng asin for about 20 minutes bago ko pipigain yung ampalaya. So after 20 minutes, maghuhugas tayo ng kamay, malinis-malinis talaga, and then pipigain natin little by little ang ating ampalaya para makuha yung ating mga excess na tubig dyan. So, sa makikita ninyo, yan yung tubig na nakukuha yung pait sa ating ampalayas. After nyan, kukuha naman tayo ng bowl, lagyan ng tubig, and then huhugasan natin yung ating ampalaya. Pwede 2 or 3 times na huhugasan. And then strainer para as in dry na dry yung ating ampalaya bago natin gawing atsarang ampalaya. After na kukuha tayo ng lutuan and start na tayo, maglagay tayo ng 1 1/2 cup na white vinegar. Mas bongga talaga pag white vinegar yung gagamitin natin. And then, 3/4 sa cup or 1 cup na sugar. Magdagdag kayo kung kailangan. Pero para sa akin, 3/4 enough na siya. Pero kung gusto nyo mas matamis, 1 cup is okay. And then, simmer for about 5 minutes. Pagkatapos 5 minutes ay ilalagay na natin ang ating ginger. Yun yung una natin ilalagay sa ating sugar at saka sa ating vinegar. Next, ang ating 1 large onion na nakaslice din. Kung gusto nyo dagdagan, pwede din. Ito lang yung base sa aking recipe. Next, ang ating 5 cloves na garlic. Yung iba, buo yung nilagay nila. Sa akin, gusto ko yung slice para as in manamnam ko talaga yung lasa ng ating garlic. And then cook for about 3 minutes. Nasa medium heat lang din. Sa pagluluto ko nito, gusto ko lagyan ng carrots na kung saan i-half cook ko siya. Hindi ko siya gustong ilagay na fresh sa ating atsarang ampalaya. Half cook siya. And then pagkatapos niyan ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon na peppercorn. Diba? Yan talaga yung pangpadagdag aroma at lasa sa ating atsara for today. After na nalagay na natin yung ating carrots at saka yung ating peppercorn, ay it's time na ilalagay ko yung ating bell peppers. Ang gamit ko dito 3 kulay, yung green, red at saka yellow. Kung wala kayong yellow or green, pwede pula lang. Pero sa akin, mayroon naman ako ditong extra na 3 kulay para colorful masyado ang ating ampalaya atsara for today. Kaya ayan lang. After nyan ay antayin lang natin na medyo kumulo ng konti. Huwag naman yung bonggang pakulo-pakulo dyan. Kundi yung ganito lang na style na medyo na half cook konti yung ating gulay na nilagay dyan. Yung ating carrots at saka yung bell pepper. After nyan ay ibuhos na natin doon sa ating ampalaya na nasa bowl. Diba? Kung susundin nyo lang talaga yung process, napakadaling gawin talaga. I-mix lang nating mabuti yung ating mga ingredient. Diba? Napakadaling gawin at looks very yummy at colorful masyado ang ating ampalaya atsara. At kung may jar kayo or glass na pwedeng lalagyan ng ating ampalaya para ma-preserve yan at aabot ng ilang araw, weeks or buwan, napakabongga talaga. Di ka talaga magsisi pag mag-try ka nitong recipe ampalaya atsara at sarang ampalaya.
At lalong-lalo na pag nakalagay yan sa ating glass or jar na at anytime na gusto kang kakain ay i-open mo lang. Sana ay nagustuhan ninyo itong video for today. At sana naman huwag kalimutang i-like at share ang aming channel. Thank you and God bless us all.